Ito po, may request yung kapatid ko. Gagawin ko yung kapatid ko ng setup. Nag-budget siya ng 10K pero kapos yung 10K niya. Nagdagdag pa ako. Marami akong dinagdag pero okay lang, kapatid ko naman. Para doon sa pamangkin ko kasi bagong anak yung asawa niya, yung aking ipag. Eh, siyempre, pag brown out, malimit mag-brown out to sa lugar nila. Lalo na ngayon, tagbagyo. So, ang una kong kinumpyot, eh yung gamit nila sa araw, sa gabi. So 10K na budget. Ang inuna ko yung battery. Tatlong 25 Ah. 25 times 3 ay 75 Ah. Yan, ita-times mo sa 12. 12 times 75. Bale, 900 watt-hour. Yan. Yung 900 watt-hour na yan, malaking bagay na yan sa gabi, ano? Dito sa battery na gagamitin ko, pang e-bike siya, hindi na ako magdi-DOD ng 50% kasi yung mga e-bike naman, talagang hindi na rin nagdi-DOD, pero mahalaga, mag-DOD talaga. Bahala na yung kapatid ko kung ubusin niya sa magdamag. Pero pang emergency lang daw talaga to. Sa araw naman, pwedeng isabay yung load. Halimbawa ay 70 watts na electric fan. Tapos, Wi-Fi. 20 watts siguro ang Wi-Fi. Kasama yung router. So, 90. Tatagal na yan ng 10 oras sa 900. No, 10 hours na yan sa magdamag. Ayan. So, kaya ang napili ko ay tatlong 25 Ah. Focus mo yung kanya. Ito po yung mga battery na gagamitin ko sa kanya. Tatlong 25 Ah. Lead acid po yan. Channing ang natatak. Sa pagtitest ng battery, importante na meron kayo nito. Ito yung tester ng internal resistance ng battery. Yung internal resistance po ng battery, dun nyo po matutukoy kung bago pa yung battery or gamit na. Merong mga luma pero hindi pa gamit, pero bumababa rin yung, tumataas yung internal resistance no, kahit ganun kasi matagal na siya. So, sa mga batteries, maswerte na kayo kung makakatanggap kayo ng ganito, makakabili kayo na mas mababa sa 5 yung resistance niya. So, kalimitan sa mga ganito, 5 pataas hanggang 10, goods pa yun. Pero pag umabot na ng 17 to 20 plus, medyo hindi na goods sa akin yun. So, ito may mabibilhan tayo nito sa Shopee, nasa 1,000 plus lang. Ito, mga nasa 200 plus lang itong pinaka-probe niya. Tinest ko yung mga batteries na to, hindi kagaya ng mga dating dumating, mataas yung internal resistance niya. Kasi dapat ito mga nasa 5 to 10 yung internal resistance niya. So kaya sabi ko sa kapatid ko, ayan 26. Ito. Ayan, naglolo ko. 26 din. 26 din. So it's either luma na ito or hindi na gamit o gamit na refurbished. Hindi ko alam, pero kaya sabi ko sa kanya, mag-life support na lang siya, kagaya nung sa akin yung CST Energy kasi yung internal resistance niya 4 pag bagong bili. So, saka mas tatagal talaga yun, lalo na mas matagal yung lifespan ng life support kaysa sa mga lead acid. Pero, panimula pa lang yan, sigurado ako mauuhaw siya. Mag-upgrade yun sigurado ako pagka nabitin siya sa nararanasan niya dun sa sa solar niya. Kasi lahat ng nagsimula dito sa lead acid talagang paangat. Tapos yung system pa-upgrade palaki. Gaya ko magto 24 volts na ako ng hybrid na. Nagsimula lang din ako sa ganito. So ayun, na-test natin to. Medyo mababa siya para sa akin yung internal resistance niya. Pero okay lang, panimula pa nga lang. Magla-life support din yun sigurado. Ito nga pa yung binibili ko. Maiksi lang ito kasi mababa lang yung paglalagyan nito. Kailangan bumili rin kayo nito. Pwede namang hindi, rekta nyo na lang dito pag naputol nyo yung wire. Sa paggamit nga pala nito, sinusunod ka talaga yung standard. Dapat dito yung
yung source sa baba yung load. Halimbawa, sa gamit sa MPPT or SCC, dito manggagaling sa taas, papunta sa battery. Pag naman galing sa panel, dito yung panel, ito yung papunta sa SCC, ano. Ito yung binili ko sa kanya na panel, 200 watts ito. Bifacial na po ito, ano. Hindi siya talaga bifacial dun sa description, pero dual glass siya. May likod, kaya meron na rin itong feature ng bifacial. Pag iniangat mo ito ng 1 metro, makaka-harvest ka ng nasa 10%, ano. Pero kapag nilapat mo to, mahina yung... May kaibigan ako na gumamit nito, nakalapat lang siya sa bubong. Halos nagwa 100 watts lang siya. Ay yung sa akin sa bahay, nakaangat. Umaabot siya ng 150 watts pagka tirik yung araw. So sa pagtitest naman ito, ang VMP niya ay 19 volts. Ayan. Tapos ang VOC niya ay 24 volts, ano. Pagka ganito, VOC, ibig sabihin walang load siya. Dapat siya ay nasa 24 volts, ano. Ayan. Medyo madilim kaya nag-12 lang siya. Sige, sa pag-test na lang nito, panoorin nyo lang sa ibang videos ko. Kasi medyo nagmamadali ako, bubuhin ko na to. Saka medyo hindi malakas yung sinag. Tapos yung gagamitin ko dito, battery wire siya. Hindi ko alam kung copper itong nabili ko, pero mura na ito. Ito ay 10 AWG. So dapat 8 kasi... Pero depende naman yung sa load, sa inverter nyo, kung anong gagamitin. Ito naman ay hanggang 11 amps lang ito. Kayang-kaya nito kasi 30 amps ito. Tapos yung inverter na gagamitin ko sa kanya, ito P-ito. Siguro naka-4 na bili na ako nito. Ito rin yung gamit ko sa bahay. Pure sine wave na to, 60 Hz. So hindi maingay yung mga motor dito. Ayan. 1,000 watts. So ang continuous lang nito ay 500 watts. Kaya nito yung aking washing sa bahay na 360 watts. Non-inverter yon, automatic. Nasasabayan pa minsan ng TV. Okay naman, hindi naman siya nagkakaroon ng problema. Pero mas maganda kung ang load mo malaki, gaya ng washing, huwag mo sabayan para mas tumagal siya. Pero pag hindi mga small setups, pagka gusto mo medyo malaki, huwag na yung ganito yung gamitin mo, mag-toroidal ka na. Halimbawa yung Zamdom pala. So may distribution box sila kung gagamitin, lagayan ng niya. Wala siyang wattmeter pero puro breakers lang. Ito. Ang gagamitin ko ay 20 amps galing sa panel papunta sa SCC. From SCC to battery 20. 50 ang gagamitin ko dun sa battery papuntang inverter. Kasi sa nominal voltage yung dinidivide, halimbawa ay 360 watts. Didivide mo yun sa 12. So nasa 30 amps yung current pagka ginamit mo ay washing machine. So pasok pa rin yung 50. Tapos ito para dun sa 220 volts. Yung wire, ako na lang din magdadagdag. Tapos ito, binilang ko rin siya nito in case of emergency na magkaroon ng fire. So may mga breakers naman bago pa magkaroon ng apoy. Video na natin dito. So ayan, magbibigay na lang ako sa kanya ng mga wires. Marami ako dito. Ito yung mga gagamitin ko. Ito talaga yung mga pure gold. Ayan o. Tanso talaga yan. Ito ay nabili ko sa mga solarista talaga. 300 ang 1 metro nito. Mahal. Tapos ito, PHN. Yung gagamitin ko kay kuya sa kapatid ko. Tapos ito ibibigay ko na sa kanya to. Nasa 600 pesos ang bili ko dito. Ayan. 60 amps na ito. Kaya nito yung
Pag 12 volts, gaya nitong kanya, 780 watts yung pwedeng, ibig sabihin tatlong ganito. Tatlong solar panel ang kaya nito. Tatlong 200 watts. So, ito naman, pang lead acid, itong kulay blue na to. Lead acid naman yung gamit ko sa kanya. Okay yan. Ipaparallel lang ito para maging 75 amperes. At kung isi-series mo siya, ay magiging ano yan, 36 volts yan. Tapos, ano ba ito? Hindi ko na yan lalagyan ng paa siguro. Yan yung mga bibigay ko sa kanya. Tapos, ito, option na lang ito, na maglagay nito. Pwede naman hindi maglagay, pero bibigyan ko, pag may oras pa, nakalagyan ko nito yung kanyang setup. Tapos, ito, sa online lang din ako bumibili. Pero mas makakatipid kayo kung sa hardware kayo bibili. Kasi itong ganito, nasa 100 plus yata ito. Eh, magkano lang yung isang, kung marami kayong gagawin na setups. Itong inverter ko, pinapang-test ko lang ito. Ito ay modified sine wave ito. 50 Hz lang. Kaya medyo maingay ang mga motor dito. O nga pala, dadagdag ko lang. Ang 25Ah na 12 volts, ang angkop sa kanya na solar panel ay 100 watts. So kung dalawa, 200 watts. Kapag yun ay, pag may load siya, kumbaga ay sa maghapon, mapupuno mo yung battery ng 100 watts ito. Mapupuno mo siya kahit may load ka. So, pag dinalawan mo siya at 100 watts pa rin, nag-50% DOD ako. Pero halos napupuno pa rin siya kahit may load na halimbawa, electric fan, computer, maghapon. Pag tirik yung araw. So, ito, angkop lang din naman to kasi pang emergency lang ni kuya ito. Sa gabi, sa araw kahit gamitin nila kasi bifacial naman ito, mapuno man o hindi ito, siguro mga nasa 80% pa rin sa gabi ito, itong tatlong battery. Depende rin sa kanya kung maglo-load siya sa umaga hanggang hapon. Mula alas 10 hanggang alas 2, yun yung katirita ng araw, kagandahan ng harvest. Doon pwede kayo mag-load sa ganong oras. Pero pagdating ng alas 2, patayin nyo na yung mga loads nyo para may magamit kayo sa gabi. Yung mga terminal lugs kasi may mga orders ako, may bago akong, ito yung gamit ko dating terminal lugs. Ginagamit ko lang dyan yung mga crimper at mga flies. Pero yung bagong order ko hindi pa dumarating. Ganito yung gagamitin kong terminal lug. Tapos may pang crimping tool talaga na heavy duty. Hindi lang dumadating pa kasi gawa ng bagyo. Nasa barko pa. So ito bubuhin ko na at i-deliver ko na sa kapatid ko. So all in all, lagpas to ng 10,000 lalo na kung may voucher kayo. Pero kung may voucher kayo, mas mababa pa sa 10K. Kaso nga lang may mga dinonate ako sa kanya. Pero sakto ito sa 10,000 kung talagang pagkakasyahin. Wala nang mga ano, kahit ganito. Wala nang ganito para ano, kasi may saksakan naman ito ng 20 volts. Kaya mapapagkasya talaga sa 10K ba. Ang isa pa pala, kapag ka 12 volts yung setup nyo gaya nung sa akin sa bahay, mas maganda na 12 volts din yung gamitin yung mga ilaw para hindi na gagamit ng 220. Kasi itong Payton na to, kung ito yung gagamitin nyo ha, pero hindi ko alam kung yung ganito ay malakas din. Pero mas malakas talaga to, nasa 20 watts yung kinakain nito. Sayang pa yun kung dadaan pa dito. Pwede namang mag 12 volts kayo rekta sa battery. Ginagamit ko rin minsan na load side. Ito to. Saan yan? Ito. Pwede kayong mag-load dito ng 12 volts. Yung ginagamit ko, ito yung pinaka-switch niya. Pwede dito yung mga ilaw, wifi, gaya nung sa bahay, dito ko kinakabit. So hindi na siya dumadaan sa 220. Puputulin nyo lang naman yung adapter nung wifi. Kagaya din ito. Ito yung ceiling fan na to. 12 volts na siya. Ano? Ayan. Kakabit mo lang rekta sa battery. Hindi ka nadadaan sa 220. Mas matipid siya. Hindi siya kakain ng power para mag-convert sa 220. Yan, bali pinarallel ko na yung tatlong battery.
25, 25, 25. Magiging 75 AH siya. Tapos, wala pa kasi yung mga tools ko, crimping tools. Ang ginagamit ko lang flies. Ganito. Flies pala, sorry. Flies, yan. Yung gamit kong terminal lag, yung ganito. Pinares ko siya na 30 amperes yung kaya. Kasi 30 amps itong 10 AWG. So, dapat 30 din yon. Tapos, dapat mas mataas ang wire nyo na gagamitin kaysa sa breaker. Kasi dapat, pag ang tendency kasi nun, pagka mas mataas ito kaysa sa wire, sunog yung wire mo, hindi pa nagtitrip yung breaker. So, yung 50 AH kanina, ito, pinalitan ko. Ginawa kong 20 na lang yung load side dito sa inverter. Kasi ito ay 30 amps. Unang magtitrip to bago pa masunog itong wire ko. Ang gamit ko pala sa pag-crimp, ito lang muna. Ito. Yan. Sinusuot ko dito. Medyo masakit lang sa kamay. Wala pa yung crimping tools ko. Nasa ano pa. Yan. After maganon, nagamit ko naman itong sa inko. Yan. Kasi may ano yan. May force pa. Yun. Tapos sa kabila ulit. Yun. So matibay na siya. So ayan, pagkatapos kong i-creep na ganyan, babalutan natin yan ng pantawag dito, silicone bang tawag dito. Ayan. Ayan. Isa-isa. Tapos gagamitan ng hot air blower. Ito yung ginagamit ko. Tingnan nyo. Ayan. So, purpose ko lang naman yan ay hindi masyadong kasi may mapalapat na kung ano-ano mag-connect yung positive at negative, ano. Yun lang naman yun. Pero okay lang kahit wala nun. So, maganda nga pala dito sa inko na to, may pamputol na rin siya ng wire. Ito paputol. Tapos dito sa ibabaw, yan, hindi na kayo mahirapan. Ayan, sorry. Tamaan. So, ito. Ulit. So, ayan. Tinatansya ko lang. Ayun. Diba, madali na. Madali kapag may gamit. Yan nga pala yung aparato. Hindi ko nalalagyan ng ganito. Kasi medyo matrabaho na ay kailangan na to sa isang araw. Kasi sobrang busy na negosyo kaya hindi na maasikaso ito. O nga pala isang tip dito, ano, katulad nito. Halimbawa ito isa inverter. Itong dito ang source yung manggagaling sa battery. Tapos dito sa baba ang load side. Sige, unahin natin sa panel. Panggaling sa panel, dito ang source, itaas. Ang load niya ay papunta dito sa SCC. Ano? Tapos ito yung source, yung manggagaling dito, yun ang source sa ibabaw. Ito, papunta naman na ang battery. Tapos ito yung magiging source. Ito yung battery yung magiging source kasi doon kukuha ng power. Ayan. Tapos ang load ay ito. Yung 220. Ito naman 220 yung wire dito kahit maliit lang. So ayun, ganito yun Ito. Ito yung galing sa battery. Papunta sa inverter. Yan. Yan po yung standard. Pero marami akong nakikita. Saka nasubukan ko na rin dati. Wala namang kaso. Pero yun yung standard. Dapat sa taas yung source. So naubusan tayo ng wire na red. Green na yung pinalit ko. Wala nang mabili. So ayan, kompleto na yan. Ito na lang pala. Ito madali lang naman to. Dito ko ilalagay. Tapos dito yung source. Positive, negative. Gaganon lang yan dito. Ito ay yung battery capacity monitor. So ayan, ito yung positive, ito yung negative. Ito yung dito ang positive. Ito yung positive, ito yung negative. Ayan.
Dito sa taas ang source. Yan ang standard. Papunta dito sa SCC. Ayan. Tapos galing sa SCC, sa source ulit siya. Sa taas. Ang load ay yung battery. Ito. Tapos, from battery, ito naman yung source. Nanggagaling sa battery. Sa taas ulit. Ang load ay yung inverter. Ayan. Tapos naka 220 na yan. Hindi ko na nalagyan ng LVD. Meron naman ako ditong LVD sa relay. Wala yan. Pampalakas lang yun ng consumption. Lalo na sa gabi. So yan ay hindi ko na nalagyan ng railings. Sa kapatid ko ito. 200 watts na bifacial yan. Ang gamit. Ayun. Doon. Tapos yun yung battery niya, tatlong 25 AH, naka-parallel, tinat-balance. Ayan, magdamag. So ayan, goods na yan. Ito na lang ang kulang. Lalagyan ko nitong paa para yan dyan ko yan ilalagay. Pinuputulan ko yan gamit yung grinder. So dito natin gagamitin. Dito tayo kukuha ng power para dun sa grinder. Ito ay 700 watts, 750 watts. Ito naman ay pure sine wave. 500 lang watts lang yung nito, continuous, pero kakayanin yan. Try natin buhayin. Itong battery. Ayan. Ang ganda ng SCC niya. Bigay ko lang yun sa kanya. Nasa 600 plus yan. Open natin yung inverter. Ayan. Naka-open na pala siya. Ayan. So, try na natin to. So, ayun, hindi gumana yung grinder kasi masyadong mababa yung nilagay ko na breaker. Nagtitrip siya. So, dati kasi sinubukan ko yan sa 35 ampere. Gumana siya. Kasi kaya ako binabaan sa 20, 30 lang kasi itong ating wire na ginamit. Pero kung ito ay 8EWG yung ginamit ko, kaya yan kasi gagawin ko tong 40. May 50 naman ako dito, eto. Ayun. Gagana yan, hindi magtitrip. Ito lang yung iniingatan ko, 'di ba? So, yun ang pinaka-importante na function nito. Kasi masyadong malaki yung draw ng ampere. Pwedeng masunog to kung mataas to kaysa dito. Kasi kung yan mas mataas to, masusunog to bago pa to mag-trip. So yun lang. Pag napalitan naman yan, okay na. Pero much better kasi 500 watts lang naman ito. So dapat hindi talaga gamitin yon dito. Pero gagana yan kung mataas to. Ngayon ko lang nakita, maganda pala tong na to, tong binigay ko kay Utol sa kuya ko. Kasi akala ko ordinaryo lang din ito kagaya ng mga nabibili. Itong kulay blue na ito ay pang lead acid lang to lahat. Bawal itong Life 4. Ang maganda kasi diyan din yung niya, volts ng battery. May din siya, may temperature. Tapos nakalagay kung ilang amperes yung galing sa panel. Maganda rin pala to. Tapos yung load nandito din kung ilang amperes yung kinakain, no? Tapos PB off. Okay, alam ko na kung ano yung PB off na yun. Alam ko na yun. Si-set mo yung siguro mag-off yung manggagaling sa control panel, sa solar panel. Load on, sabihin ito yung mabubuhay na ulit yung load sa 12.5 pag galing sa lobat. Load off, ayun. Yun na yung low voltage disconnect yan. Load on, 24 hours, ganun din. B1, yan. B1, B2, B3, puro lead acid naman yan. Pinagkaiba lang yan, gel type, flooded, at sealed.